dayuhan ay naalila, bayan ko, binihag ka, nasabdak sa dusa. Madugo o mapayapang revolusyon ang ating dapat gawin upang maikasa ang tunay na pagbabago patungo sa tunay na kalayaang pantay-pantay para sa lahat, sa diwa ng tunay na demokrasya, sapagkat huwad po ang ating demokrasya ngayon, huwad na demokrasya naman po meron tayo. Hey, good morning po, pero sa 99.9% sa Puerto, sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, maging sa masulok ng mundo. Mr. Juror po, Dr. Sixto Kitkilatis Lagari po lamang, ang inyo pong abang lingkod, PhD, Public Administration, honoris causa. Krusada kontra kurakot. So mga kakrusada, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Gamitin natin ang ating sentido komon ng pagkaraniwang mamayan. Wala pong kaduda-duda na korupsyon ang punot dulo, ang dahilan kung bakit laganap ang kahirapan sa hanay nating puwersa, 99.9% sa puwersa. Wala din pong kaduda-duda na ang dahilan kung bakit hindi napapanagot, kaya namimihasa ang mga salot na kurakot, ay dahil kontrolado po nila ang kabuktutang hukuman trial by palakasan nilang mga traidor at kawatan, mamamatay tao, drug lord, smuggling lord, mga kawatang bantay sa lakay na kuno'y politisyan na naluklok sa pwesto sa pamahalaan. Wala din lalong kaduda-duda po na dapat na talaga nating baklasin ito pong hukuman trial by palakasan na nagpahirap po sa ating simula pa po. Nung idiniklara ang ating kasarinlan noong July 4, 1946. Antindi na po. 127 anyos na ba? Ay, hindi po 127. 79 anyos pa lang, more or less ano po. And so, ang tanong po, sa papanong pamamaraan natin ikakasa ito pong pagbabago, pagbaklas ng kabuktutang hukuman trial by palakasan at ng mga traidor at kawatan, at palitan ng beauty ng hukuman trial by jury of we, the sovereign Filipino people, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, randomly selected. Ang isa pang tanong, kailan ba talaga natin gawin ito? So sa unang tanong, anong pamamaraan? Abay, dapat po dito na tayo sa mapayapang pamamaraan. Gamit ang ating sandamakmak na sagradong boto, sa pamamagitan po ng ating partido KKK 2.0 demokratiko, natin po mga nasa hanay ng pwersa 99.9% itsapuera, iluklok po natin ang ating team juror sa Kongreso, Senado at House of Representatives para maamendahan ang Bill of Rights. Simple lamang po amenda sa Bill of Rights. Article 3, Section 14, Paragraph 1 and 2. Sa Paragraph 1, isigit po natin yung mga kataga na walang sinuman ang maaring kasuhan ng kriminal o sibil ng kung walang akusasyon o sakdal na nagmumula sa grand jury. Ito po'y binubuo ng 23 katao, 16 hanggang 23 katao na mga pangkaraniwang mamayang Pilipino. Randomly selected, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat. At doon naman sa paragraph 2,
this same Article 3, Section 14 ng Bill of Rights, isingit din po natin yung mga kataga na lahat na akusado ay dapat bigyan ng pampubliko, mabilis at patas na paglilitis sa hukumang trial by jury nating mga soberanong mga mamamayang Pilipino. Independent po na independent sa dila ng independence ito pong jury justice system. Wala pong magdidikta, hindi po ito under sa anumang three branch. Well, basically nandun po siya sa judicial branch, ano po, pero hindi amo ng mga juror ang Supreme Court, hindi po, o ang judge, hindi po. Ang amo ng mga juror, yung sarili po niya, yung kanya pong patriotismo, yung kanyang sariling utak, at yung kanyang pagnanais na makapagtatag ng makatarungan at makataong lipunan. Opo. So yan po ang ating ihahain na panukala, amenda sa Bill of Rights. Kailangan natin gagawin ito. Bakit? Bakit kamo? I mean, kailangan natin magtatag ng sarili po nating partido, politika at pumalaot sa politika, political arena. Bakit? Ika nga ni Attorney ni Kaka, Attorney Batas, Milanio Mauricio Jr., hindi papayag ang mga politiko na maisabatas ito sapagkat totoo nga naman, para silang pumirma ng kanilang death certificate or kaya prison sentence. Opo. Ika nga ni Senador Juan Ponce Enrile, pagka naipauso sa ating bansa ang jury justice system, aapo ang mga kulungan sa mga politikong kawatan. Panigurado po yan. Pero ang tanong ko sa kanya, dahil tinanong ko siya nito, senador pa siya, senador, pwede bang maghain kayo ng panukalang ito? Ay, sabi niya, matanda na ako, ayoko na may mga kaaway pa. So, paubayan na lang natin yan sa mga kabataan. Makinig kayo kabataan, ano po? So, kailangan po natin gawin ito sapagkat hindi lamang po ito dito sa social media nyo matutunghayan. Katulad ng may nag-aapusa kasi sa akin. Walang mangyayari dyan sa advokasya mo kung sa social media ka lang maingay. Ewan ko saan niya gustong dalhin kung ayaw niya sa social media o di sa mainstream media. Di po ba? Kaigi-igi, social media, halos libre. At lahat tayo may boses sa social media. Dito sa mainstream, wala man tayong pambayad. Sa radio, TV, kahit sa mga lumang comics na lang. Wala ko tayong budget para rin eh. Pero sa social media, dumadagundong po ang boses natin. At, pinasusumbalian ko po yung kanyang sinasabi. Daldal siya ng daldal, hindi niya alam eh. Hindi siya nagre-research muna. Dahil, sa katunayan, lahat po ng senador, dito po sa 19th Congress, in-email ko. Opo, in-email ko. At aking iminumungkahay nga ito, amenda numero 1, na i-champion nila kung talagang tunay na kapakanan natin mga mamayan ang kanilang isinusulong. Ganon din ang mga chairman ng committee ba, yung Quadcom, dito po sa House of Representatives. At marami na rin po akong kongresista na nakausap sa aming Liga ng mga Broadcaster Media Forum, maging sa akin pong sariling Kilatis Media Forum. Kasama na doon si Ace Barbers, sabi pag-isipan. Si Congressman Abante, sabi gusto niya, hindi umabante, umurong. Yung pong party list ng senior citizens, yung nakaupo po ngayon, kalimutan ko na, ambit yata ang pangalan, umpong o what, Anyway, kasama din po riyan sa aking mga kinausap na, hindi ko na matandaan yung iba, sa dami. Sa mga senador, bukod sa lahat sila ay aking pong in-email, mismong si Senador Alan Peter Cayetano, nakausap ko yan sa aming media forum. Pag-iisipan daw. Hanggang ngayon, wala pa siya may isip. Si Coco Pimentel, nangako pa na siya maghahain. Pero yung palaman,
ng amenda sa aking manggagaling dahil ako daw ang promotor. No? O sige, kako, ayos yan, walang problema. O, pinatawag niya pa ako o inimbitahan sa kanyang opisina at pinaharap sa kanyang legal staff, legislative staff. Nandun, sama-sama sila. At ipinaliwanag namin, kasama ko rito pumunta doon si Atty. Waray. Ano ba apelyido ni Waray? Hindi naman Bilasco. Yung pang isang si Arquesa, yung dating representative ng senior citizen, kung may akda ng senior citizens law. At si Tol, buhay pa si Tol noon, Camilo. No? Magkakasama po kami pumunta. At may iba pa na kasama doon, nakalimutan ko na yung pangalan ng iba. Ano po? Pero bukang bibig lang, hindi naman naghain si Coco Pimentel. Ang sabi sa akin, last kami nag-usap, nasa minority lang kasi kami. No? So parang wala kami magagawa masyado. Kaya mo ka dyan, kausapin ko si Senadora Risa. Mula noon, nihay-nihay, wala na. Hindi ko naman sinasabi sa kanya na ipasa niya kaagad. Hindi. Alam kong talagang haharangin ito Pero paano man lang ihain niya para maumpisan ang diskusyon, di po ba? Para aware ang mga mamayan ng sambayan ng Pilipino na may ganitong factor pala. Pwede naman palang tuldukan ng korupsyon. May solusyon pala sa korupsyon. No? At yan naman po ay may mga resibo yan. Tingnan niyo sa Amerika. Tingnan niyo sa Canada. Tingnan niyo sa Australia. Tingnan niyo sa Hong Kong. Ang Hong Kong, ang sovereignty niya nasa Communist Party of China o Chinese Communist Party. Pero napanatili po nila ang kanilang karapatan sa hukuman trial by jury na minana sa kanila at na-practice sa Hong Kong for more than 1 decade. No? Decade, hindi pa decade. Siglo. Century. Ano po? And so napapanagot po nila ang mga kawatan nilang opisyal sa pamahalaan. At syempre, ganun din ang Japan, ang Germany, ang Switzerland. No, lahat ng mga bansa mauunlad at hayay ang buhay ng mga mamamayan, jury justice system po ang uso. Maging ang Singapore, nasanay po ang Singapore sa jury justice system for more than 100 years habang sila po ay kolonya ng Great Britain. And so, kita nyo naman, ang batas sa hindi mo mabali-balikwas, hindi mo mapilipit ang batas sa Singapore sapagkat ang jurisprudence po nila ay yung pong dati nilang mga desisyon na ginawa nung trial jury. Kaya matikas. Recently, ang South Korea po nag-shift sa trial by jury. Kaya tingnan nyo, maunlad na maunlad ngayon ang mga Koreano. Ang kanilang bansa, ganun din. Eh so, sino pa po yung ating mga Senador Cayetano? Nabanggit ko na yan. Senador Enrile, At syempre, naiparating din po natin ang advokasya na ito, sa Palawan, Palawan at kung saan-saan pa. Recently, napunta tayo doon sa may gawin ng, gawin ng Rizal, hindi naman lang, gawin ng Rizal. Kasi may mga kababayan tayo doon na kinakamkam ang kanilang mga lupain. At yan po ay talamak. May nakikipag-unayan pa sa akin galing ng Batangas. Meron din sa Camarines Sur. Sa pag-usad ng ating programa po, isa-isahin ko sa inyo ang kanilang kalunos-lunos na kalagayan at kung paano pinaiikutan ang batas ng mga nakaluklok ng mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Opo. And so, maliban po sa mga senador at itong mga kinatawan sa House of Representatives, pinarating ko rin po ang panukalang ito sa Korte Suprema. Sumulat po ako sa kanila. Ang Chief Justice noon ay si Maria Lourdes Sereno. At yun nga ang aking tanong, kahindik-hindik na tanong kung maaari na isama ang jury system sa rules of court. Sumagot naman sila in fairness, unbank. Ang ponente si Lucas Bersamin na ngayon ay Executive Secretary. Siya pong ponente sapagkat ng mga panahon yun, siya ang chairman sa Committee on Rules ng Korte Suprema. At ang sagot po nila, unanimous. At ang sabi nila, wala daw po silang mandato. Wala silang mandato. Samantalang kinopya nila ang Rules of Court ng California Judicial Branch.
No? At di naman dumaan sa Kongreso yan. Ha? At kung wala man silang mandato ayon sa saligang batas, bakit hindi nila imungkahi? Ipanukala nila kung kinakailangan na ito ang dapat na ikasa doon sa rules of court. Pero maliwanag, ayaw po nila. Ayaw po nila matuldukan ang korupsyon sapagkat maraming mga hindi na marami, halos lahat Pag naluklok ka sa gobyerno, hindi ka mamamantikaan Hindi po ba? Sa madaling salita, ayaw din ng mga mahistado. Po. At di lamang yon. Noong po umupo pagka-presidente itong si Digong, o bago pa si Digong kay Pinoy, abuhayan ako na loob. Aking advokasya, dahil lang po matino siya. Nag-email ako sa kanya opisina. Nihay-nihoy, di po sumagot. Noong kami po ay nag-courtesy call kay Secretary Coloma, yung kanyang press secretary, po, nakiusap din ako. Sinuyo ko rin si Secretary Coloma kung po pwede niya akong bigyan ng isang oras na programa sa Radyo ng Bayan, dedicated sa beauty na hukuman trial by jury. Abay, sinagot ako. Sabi niya, marami na daw programa doon sa Radyo ng Bayan na tinatalakay yung ganong aspeto. Wala, ni isa wala Hindi po ba? So sabi niya, doon ka na makipagtalastasan, bla bla bla. Sa madaling salita, ayaw na rin na mamulat ang sambayan ng Pilipino sa beauty na hukuman trial by jury. Nung umupo si Digong, abay unang sona pa lang, talagang ibinalandra niya sa mga pagmumukha ng mga traidor at kawatan doon po sa Kongreso. At ang sabi niya, I hear people in the street saying that ang ating pong justice system ay katang-isip na lamang, illusory na lamang, fit only for masteral dissertation. Pero sa katotohanan, basura. At sinabi pa nga niya ako, dating piskal. So, ang gagawin ko lang, tutulugin ko yung kaso tapos ng boxing. Diba? O kaya tatanungin ko sila, ano bang gusto niyo? Yung totoong bill of particulars o ang totoong akusasyon, asunto o peke. Diba? Ay gawain naman talaga ng mga piskal yan. Nilulutong bakaw lang yung mga kaso So pinadala ko rin siya ng email. Sumagot naman, awa ng Diyos. At ang sagot ng kanyang staff, o sino man yung pinagawa niya, sabi, masyadong busy si Pangulong Digong. Wala siyang panahon para kausapin kayo sapagkat ang hirit ko yung kung kinakailangan, kung kanyang mamarapatin, handa po ang team juror na ipresenta sa kanya ang beauty na hukuman trial by jury. Sa madaling sabi na dismaya ako dahil ayaw niya rin. Pangulong Bongbong Marcos, nung tumatakbo pa lang siya ng presidente, nag-guest namin siya sa Liga ng mga Broadcaster Media Forum. And so, point blank, tinanong ko siya kung pabor ba siya o hindi sa pagpairal ng jury justice system sa bansa. Sapagkat ang umiiral sa atin ay kabuktuta hukuman tayo by palakasan ng mga traidor at mga kawatan sa pamahalaan, kaya hindi sila napapanagot. Ang sagot sa akin ay, I don't know, being not a lawyer, hindi ko alam kung paano naging ganito ang ating justice system. Pero sabi niya, sige, paliwanag mo sa akin, pag nakumbinsin mo ako at nakita ko maganda ngayon, ipairal natin sa buong bansa. Patatawagin ko kanya sa iyo, aking staff. Pinatawag nga naman. At tinanong ako, bla 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 bla. At sinabi ko sa kanya, bla 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 bloom. Yun lang. Wala nang kasunod. Ngayon, 3 taon na siya mahigit sa pagiging Pangulo, nihay-nihoy, wala. So hopefully, ito pong sona niyang ito sa darating na Lunes, ay bigyan niya ng pansin. Ang kurakutan na nangyayari sa kanyang pamahalaan. At sa dati, lalo na sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at ni Carma Digong, antin din ng kurakutan, at dito, maging dito ngayon sa kanyang pamahalaan, yung pondo para sa flood control at ayuda, yan po ay highly kurakutable funds. So, hari nawa, sertipikan niyang urgent. Ito pong amenda sa Bill of Rights para ilagay ang batas sa kamay nating mga mamayan bilang mga juror sa hukumang patas para sa lahat. The epitome of democracy.
ang pundasyon, esensya at puso ng demokrasya. Trial by jury of we, the sovereign Filipino people. Po. So, puntuan naman po natin bakit kailangan nating magtatag ng KKK 2.0 o Partido KKK 2.0 Demokratiko. Ito po ay kumbaga level up ng original na KKK o Katipunan, Kataas-taasan, Kataas-taasan, Kagalang-galangan, Katipunan ng mga anak ng bayan. Ito naman po ating 2.0 ay katarungan, kapayapaan, kaunlaran. Sapagkat malinaw naman po, kung walang katarungan sa bayan, walang rule of law, walang kapayapaan, lagi tayong magulo. At kung walang kapayapaan, wala pong magbibit-bit ng kaunlaran para sa tanan. Now, hindi po natin maiasa kasi sa mga nandiyan ng mga politiko. Ay mga kawatang lahat yan eh. Nagkukunwari ng mga politisyan. So tayo na mismo, meron naman tayong right to suffrage. At hindi natin kailangan ng sandamakmak na kwarta. In fact, ibabasura po natin yung pera-pera politika, palitan natin ng plata-plataforma. Ang partido po may 15-point agenda. Kasama na rin, siyempre, yung livelihood, yung pagpondo sa mga kooperatiba, reforma sa lupa, bawiin yung makinamkam na lupain, by technicality o kaya ay direktamente, yung pinaiikutan ng batas, o kaya ay dinadaan lang sa brasuhan. Madalas dinadaan yan sa brasuhan. Bawiin natin yan, revert back to government, and then yung gobyerno, ayusin yung pamamahagi ng batas. Pero naman tayong National Land Use Law ba na andyan pa yan hanggang ngayon at kailangan ng gumana ang Office of the Solicitor General na siya pong may mandato para protektahan ang mga mamayan na pumuposisyon sa lupain sa matagal ng panahon. Pero wala silang kaalam-alam kung paano patituluhan. Yan po ang papel na dapat kampanan ng Office of the Solicitor General. Hindi na po natin kailangan ang madugong revolusyon. Nagawa na po yan ng ating mga ninuno na katipunero sa po. So, plataforma po, inuulit ko, hindi pera-perang politika. So, yung ating po mga kandidato, walang gaanong gastos. Sapagkat tayo ding puwersa 99.9% sa pera ang magiging makinarya politika. Bulong-bulong lang po natin pag ginamit natin yung social media. Lahat po na ating mga kamag-anak, kaanak, kaibigan, kakilala, maging mga kalaban, pwede nating imulat din sila sa beauty ng hukuman trial by jury at nang sa ganun magkaisa po tayo na ilaan ating mga sagradong boto sa team juro na siya maghahain dito po panukala na ito. Kaya kung ikaw, kahanay ka sa pwersa 99.9% sa pera at may alam kang siyempre, nakita mo, halimbawa, yung pong problema sa pamahalaan, sa pamamahala, nakita mo dispalingado. At may alam ka solusyon. Abay, kinapag mo na. Ipahayag mo sa sambayan ng Pilipino kung anong nakita mong problema at ano yung solusyon. At magdeklara ka ng kakandidato sa 2028 kung anong posisyon na sa tingin mo ay nararapat para sa iyo at nararapat para sa kakayahan mo. Itag mo lang ako para sa ganun ay ma-recognize din po kita. Makasama ka sa aking pangangampanya. At kung ikaw man, wala ka nakikita ang problema. Na karumal-dumal sa pamamahala. Pero, may naisip ka na diskarte. Alalanin po natin, ang politika per se, ay diskarte ng politiko kung paano patakbuhin ang pamahalaan ng gobyerno na minus gastos na pero kapakipakinabang at epektibo at kapakipakinabang para sa halos lahat ng mga mamayan kung hindi man lahat. So may nakita ka, mukhang pwedeng pagandahin itong ganitong sistema. Ilapag mo sa sambayan ng Pilipino. Ito po ay kabaliktaran ng uso sa bayan na pang-uuto, pangguguyo.
So kung mapapansin ninyo, kahit na si Chis Escudero, dati-rati nagpapapogi lang yung, papogi lang pala yung ginagawa niyang paglaban sa korupsyon during Gloria administration. Ano po? Eh ngayon nasa pwesto na 142 billion isiningit sa pambansang budget na highly corruptible fund. Isipin mo yun. So wag ganon. Kailangan kwentas klaras na meron pong magagawa. Meron kang politika na kapakipakinabang para sa lahat, no, ng Pilipino. Halos lahat, kung hindi man po lahat ng Pilipino. No? Nasa atin po, sanay ng pwersa 99.9% sa pera ang damakmak na boto. Gamitin po natin yon para sa ating po sariling kapakanan, pagtaguyod na ating karapatan, at sisigurado na ating hayahay na kinabukasan. Di po ba? So, doon po natin gagamitin yung ating So, yun. At siyempre, para makampante, para hindi na makapiyok ito pong mga detractors po natin ating advokasya, dakila at dalisay na advokasya, I should say, meron pong kasunduan sa mamamayan ang mga kandidato natin sa Team Bureau. Ang kasunduan ay isasandali siya maluklog sa Kongreso, Senador man o magbabatas o party list. Ano po? Una niyang plataforma na ihahain, panukala ay amenda numero 1 sa Bill of Rights. Karapatan ng mga mamayan sa hukuman trial by jury. At kapag ito po ay hindi niya naihain sa loob ng reasonable period of time, let's say 3 months, no ha? Pagbukas ng sesyon, magbibitiw po siya sa pwesto. At kapag yun ay hindi niya ginawa, maring gamitin yung kasunduan na pirmado niya upang siya ipatalsikin sa pwesto. Ano po? So, malinaw po na kwentas klaras po na tayo po rito ay nagsasabi, naglalahad ng tunay na pagbabago. Ito po ang ating layunin po rito. Hindi po tayo nambobola lamang para makapwesto at para makapangurakot din. Oh. So, tandaan po natin ang tagubilin ni Gato Rizal. Walang mga alipin kung walang paalipin. Alam niyo po, ito po'y hango. Biblical po ito. Dahil sabi ng Panginoon, be your brothers and sisters keeper. So magagawa po natin yan ng bonggang-bongga pagka-juror po tayo. Pag tayo po humuhusga sa lahat ng korte, sa lahat ng kasong korupsyon, human rights violations, land grabbing, at kung ano-ano pang kaungasan, kung ang akusado ay guilty o inosente, himas rihas ng agaran po ang mga traidor at kawatan sa ating pamahalaan po. So, sa pag-usad po na ating palatuntunan, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, isa-isahin po natin ang kalunos na kalagayan ng ating, marami po sa ating mga kababayan na ang ginagamit ng mga traidor at kawatan ay yung po mismong hukumang palakasan. Kabuktutang hukumang trial by palakasan. Dahil tunay po, ito pong hukuman trial by jury ay kalasag at tabak nating mga mamamayan laban sa mga traidor at kawatan sa buong pamahalaan. Pero dahil ipinagkait nga sa atin ito, doon pa lang sa 1935 Constitution, hanggang sa 1987 Constitution, ang nangyari po, effectively, inilagay ang batas sa kamay ng mga traidor at kawatan na nakapwesto sa pamahalaan. Sila po nagdilikta kung ano ang due process of law, at yun siyempre protektahan ang kanilang kaungasan. Kaya, dapat lang, juror ka. May God bless us all. May God bless Philippines.